pa pala namin dapat malaman tungkol sa National Teachers Month. At mas mabuti kung lagi po kami nakikiisa sa pagsasagawa nito. Yan, mabuti at marami kayong natutuhan. Sige, Bible story na tayo. Sige po, Kuya Eric! Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa pakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Amonita. Buong tapang pong pinamunuan ni Haring Saul ang pakikipagbaka ng mga anak ni Israel laban sa mga Amonita. At dahil sinamahan po sila ng Panginoon, nanalo po ang mga anak ni Israel. Binago po nila ang kaharian ni Saul sa Gilgal at naghain po ng mga hain tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. Oo. At pagkatapos nga ng pangyayaring iyon, nagsalita si Propeta Samuel sa buong Israel. Ito, basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng unang Samuel sa 12:1 hanggang 17. At sinabi ni Samuel sa buong Israel, "Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin. At naghalal ako ng isang hari sa inyo. At ngayon narito, ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo. At ako'y matanda na at mauman. At narito, ang aking mga anak ay kasama ninyo. At ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Narito ako, sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang pinahiran ng langis. Kung kaninong baka ang kinuha ko, kung kaninong asno ang kinuha ko, o kung sino ang aking dinaya, kung sino ang aking pinighati, o kung kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin ng aking mga mataniyaon, at aking isasauli sa inyo. Hindi ka nagdaya sa amin, ni pumighati man sa amin, ni tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. Ang Panginoon ay saksi laban sa inyo, at ang kanyang pinahiran ng langis ay saksi sa araw na ito, na hindi kayo nakasumpong ng anuman sa aking kamay. Siya'y saksi. Ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moises at kay Aaron, at siyang nag-ahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Ehipto. Ngayon nga'y tumayo kayo, upang aking maisaysay sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat na matuwid na gawa ng Panginoon, na kanyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang, nang si Jacob ay makapasok sa Ehipto, at ang inyong mga magulang ay dumaig sa Panginoon. Sinugo nga ng Panginoon si Moises at si Aaron, na siyang nagsipaglabas sa inyong mga magulang mula sa Ehipto, at pinatira sila sa dakong ito. Ngunit nilimot nila ang Panginoon nilang Diyos, at ipinagbili niya sila sa kamay ng Sisara, na kapitan ng hukbo ni Azor, at sa kamay ng mga Filisteo, at sa kamay ng hari sa Moab. At sila'y nakipaglaban sa kanila. At sila'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, "Kami ay nagkasala, sapagkat pinabayaan namin ang Panginoon at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astarot. Ngunit ngayon, palayain mo kami sa kamay ng aming mga kaaway, at kami ay maglilingkod sa iyo." At sinugo ng Panginoon si Jerobaal, at si Bedan, at si Hepte, at si Samuel, at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako. At kayo'y tumahang tiwasay. At nang makita ninyo na sinaas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, "Hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin." Dangang ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. Ngayon nga'y masdan ninyo ang hari na inyong pinili, at siya ninyong hiningi. At narito,
Naglagay kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. Kung kayo'y matatakot sa Panginoon at maglilikod sa Kanya at makikinig sa Kanyang tinig at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos, ay mabuti. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon, gaya sa inyong mga magulang. Ngayon nga'y tumahimik kayo at tignan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. Hindi ba pag-aani ng trigo sa araw na ito? Ako'y tatawag sa Panginoon na siya'y magpapasapit ng kulog at ulan, at inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Yun po palang sinabi ni Samuel sa mga anak ni Israel. Sinabi niya po ang kanyang pagtatapat mula sa kanyang pagkabata hanggang sa pagtanda niya sa gitna ng Israel. At ang mabubuting bagay po na ginawa sa kanya ng Panginoon. Bakit niya po sinabi yun? Ano po ang ibig niyang sabihin? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Ang ating mga guro ay ilan lang sa mga taong naging bahagi ng ating buhay. Dahil sila ang itinuturing nating ikalawang magulang. Kaya dapat lang na igalang din natin ang ating mga guro tulad ng paggalang natin sa ating mga magulang. Gaya ng mabasa natin sa aklat ng Exodo sa 20 at 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mga bata, paano niyo ba pinakikitunguhan ng inyong mga guro? Maganda ba ang relasyon niyo sa kanila? Bukas, kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan natin ang tungkol sa teacher and student relationship. Nasasabi, mag-aral muli, mula pagpasok hanggang pag-uwi. Nasa isipan kong palagi ang pag-aaral. Matagal ding di tayo nagkita, at ngayon nga'y balik eskwela. Magkakasama sa ligaya ng pag-aaral. Ang
Hanggang dito mga bata, bukas scheduling ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Wala po akong favorite teacher kasi po ako po Wala po akong favorite teacher kasi po ako yung favorite nila. Sa pagtitipon po ni Propeta Samuel sa mga anak ni Israel, hati po ang mga reaksyon nila